Hi mga kayati! Welcome on board! Ay, charis! Alam niyo guys, yun yung pangarap kong yate na sakyan. Ang ganda-ganda, di ba? Kaya lang guys, matitips ko lang sa inyo sa mga gustong magyating dyan. Hindi ito pagandahan ng yate na masasakyan, palakihan. Ang pag-uusapan natin dito guys ay yung sweldo, yung pera, yung magiging pera mo, yung kikitain mo para sa pamilya mo, di ba? Kaya nga tayo lumalayo para sa pamilya natin. So, pipili tayo guys ng yate na masasakyan na talagang worth it ang bayad sa atin. Kasi mahirap din ng mapalayo sa pamilya. Yes, matagal na ako nagyayating and ayan ako, mga katrabaho ko, kasama ko. And marami na akong iba't ibang lahi na nakatrabaho. Marami na rin akong lugar na napuntahan. Pero para sa akin guys, masarap pa rin balik-balikan ng Pilipinas. O masarap pa rin magstay sa Pilipinas. Kasi, di ba, wala lang. Siguro, yun lang talaga siguro yung mga pangarap ng mga OFW. Di ba? Yung makauwi ng Pilipinas. Sabi nga natin, lumalayo tayo sa ating bansa para mag-ipon ng pangbakasyon sa Pilipinas. O, di ba? Nakapag-share na nga pala ako ng mga trainings para sa mag-housekeeping. Ngayon naman guys, gusto ko naman mag-share sa inyo ng mga trainings para sa ating mga beginner na deckhand. Ano nga ba ang beginner? Siyempre, beginner magsisimula. Patawa. Guys, ano nga ba ang deckhand? Well, ang deckhand, ito yung mga nagtatrabaho sa labas. Sila yung responsible sa paglilinis ng yate, paghuhugas ng yate, pag-i-scrub ng sahig ng yate sa labas, paglilinis ng window ng yate. Sila yung nag-a-adjust ng fenders, sila yung nag-a-adjust ng lines. Sila din guys yung nag-a-assist kapag nakapag-apply kayo sa malalaking yate, tapos meron silang helicopter. Sila ang responsible sa pag-a-assist sa helicopter kung ito ay mag-departure o ito ay mag-a-arrival o ito ay a-arrive, whatever you called. Gulo ko talagang kausap. At syempre, ang mga yate hindi nawawala ng chase boat o tender kung tawagin. Bali guys, nagtanong nga pala ako sa aking katrabaho kung ano-ano ang mga training na pwede nyong i-take. Especially, yes, sa mga beginners, sa mga walang experience o walang idea. Ito po yung mga training na pwede nyong i-take kung kayo ay magsisimula pa lang. So, pwede po kayong kumuha ng STCW, PDSD, or SDSD. Pipili po kayo sa dalawa. Kuha po kayo ng inyong Siemens book. Pwede rin po kayong kumuha ng powerboat kung kaya nyo po. Powerboat nga po ay para makapag-drive po kayo ng tender or ng chase boat. Deckhand short course. Yes, ito po ay by choice lang din kasi nire-refer ko itong course na to kasi kapag meron po kayong ganitong course, baka sakaling madali kayong ma-hard kasi yes po, mas maraming training, mas malaki po ang tsansa na ma-hard po kayo agad. At nagbigay din siya sa akin ng advice na hindi nyo naman kailangan kumuha ng napakaraming training dahil kapag kayo guys ay meron ng kontrata or meron na kayong nasakyan na yate, ang lahat ng training na ititake nyo sa looban ng inyong kontrata or kapag nakasakay na kayo ay sagot na po ito ng inyong yate o ng company ninyo. Lahat po ito ay sila na ang magbabayad. Kaya hindi nyo kailangan damihan ang inyong training kasi kapag on board na kayo, saka kayo mag-training dahil libre na po ito. Bakit naman ba masarap mag-yachting? Kasi guys, sa pag-yachting, makukuha mo yung sweldo mo ng buong buo kasi libre ang uniform, libre ang pagkain, libre ang merienda, libre ang toiletries, lahat-lahat guys, libre ang internet, libre boyfriend o libre girlfriend. Charis, joke lang. And also guys, makakarating ka sa mga iba't ibang bansa ng libre and makakamit ka ng iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng basta nilalang. And yes guys, nakakataas din ito ng confident kaya 'di ba? Dati ako lulugo-lugo ako guys, pero ngayon ayun, lulugo-lugo pa rin. Just joke lang. Okay naman na meron naman akong na-build na confident and yes, happy ako, basta happy ako as a seafarer or gumagawa ko ng content na to kasi gusto ko kayong alam mo yun, gusto ko kayong hikayatin na malaki ang chance nyo na makapag seafarer din kayo kahit wala kayong pinag-aralan na katulad ko. Basta confident kayo na kaya nyong gawin yung mga trabaho. And yes guys, sabi ko, katulad nga ng sabi ko sa inyo guys na kapag may pangarap tayo, trabahuhin natin yung ating pangarap.